Magandang araw po mga kakmate. Ito po si Doc Bisdak, Angelo Grabe para sa Battlecock, Lagi Kang Laman, Health and Maintenance Tips. Mga kakmate, ngayong araw po na ito ay pag-uusapan po natin yung tamang brooding at vaccination and health guide gawa po ng Battlecock. Mga kakmate, nag-uumpisa po yung day 1 natin sa pagkuha po ng mga na-hatch na sisiw dun po sa hatcher natin. Pagkatapos po nilang ma-hatch, bigyan po natin sila ng Bitmin Pro. Ang Bitmin Pro po natin ay may multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids at probiotic po. Ito po yung tinatawag natin sa Battlecock na Protection Bitmin Pro na nag-uumpisa po sa day old o day 1 po ng buhay po ng mga sisiw natin. Mag-mix po tayo mga kakmate ng 5 grams per gallon lang po. Water-soluble powder po itong Bitmin Pro natin at kitang-kita nyo po mabilis po mag-dissolve ang water-soluble powder po na Bitmin Pro dito po sa tubig na ibibigay po natin sa kanila. Ihalo lang po ng maigi bago po ibigay sa sisiw. Paalala lang mga kakmate, dapat po ang paghalo ng Bitmin Pro sa tubig natin is 5 grams per gallon po. Potent po ang water-soluble na Bitmin Pro. Hindi na po natin kailangan doblehin ang dosage katulad po sa ginagawa natin sa ibang mga vitamins po. Mga kakmate, naging practice rin po dito sa Manukan na pagkatapos po natin silang mamarkingan at ma-record is inayaan po natin sila uminom po ng tubig po na merong Bitmin Pro. Mga kakmate, ang pagpapainom po ng Bitmin Pro sa day old po na mga sisiw is pinatitibay po natin yung number 1 po na defense mechanism po ng sisiw. Ito po yung digestive system nila. Pag maganda po yung development po ng digestive system ng mga sisiw natin, gumaganda po yung absorption po ng mga nutrients na nakukuha po nila sa mga pagkain. Diyan po pumapasok yung protection Bitmin Pro natin. Meron po itong multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids at probiotics. Yung amino acids at probiotics, ito po yung tumutulong para po patibayin at pagandahin po yung digestion ng mga sisiw natin. Para sigurado po tayo na maa-absorb po ng mga sisiw kung ano po yung mga nutrients dun po sa feeds na binibigay po natin during day old po. Ang Bitmin Pro mga kakmate is may electrolytes rin po. Siya rin po yung nagbabalik ng energy pagkagaling po sa hatcher po ng mga sisiw natin. Dating naman po ng hapon mga kakmate na nakapahinga na po, nakakain na po, nakainom na po ng tubig na may Bitmin Pro, yung mga sisiw natin is babakunahan naman po natin sila. Na tinatawag po natin na NCD, B1B1 at ito naman pong Gumboro mild po. Yung Newcastle's disease po o yung NCD po, B1B1, ito po yung unang strain po na tumatama po sa mga murang edad ng mga sisiw natin. Dito po nakikita natin pag tinamaan po ng NCD, yung mga sisiw natin nagpa-paralysis po, nagne-neck twitch po, minsan po nagpapakita rin po sila ng mga respiratory clinical signs tulad po ng pagkakaroon po ng sipon, pagsagarak po. Yung gumburo naman po is yung pag-iipot po ng kulay puti ng mga sisiw natin na bigla na lang pong lumiliit yung paa until such time na inaabutan na ilang araw, namamatay paunti-unti hanggang sa maubos po yung mga sisiw sa brooding po natin. Ito pong dalawang viral infection na tumatama po sa mga sisiw natin is naiiwasan po natin sa pagbabakuna po ng NCD na B1B1 strain at ng Gumboro mild po during ng day old. Ngayon mga kakmate, madaming nagtatanong, Dok, bakit po day old pinabibigyan niyo na ng B1B1 at ng Gumboro yung mga sisiw? Isa po sa mga purpose ng pagbigay po ng maaga during day 1 ng mga NCD B1B1 at ng Gumboro mild po is para tanggalin po natin mga kakmate yung window po o yung tsansa po na ibibigay nyo po sa virus para po pumasok dun sa mga sisiw natin. As early as day old, dapat ma-develop niya na po yung antibody against NCD po at Gumboro. Pag pinatibay po natin yung Bursa of Fabricius po ng mga sisiw natin, which is dito po nanggagaling yung mga antibody laban po sa mga iba-ibang infection po na pwedeng tumama sa mga sisiw natin. Mga kakmate, nagiging katanungan rin po kung saan po yung pinakamagandang route of administration po ng bakuna natin. Based po sa experience natin, kahit saan po tayo magpatak
Pwede po sa mata, pwede po sa ilong, pwede rin po sa bunganga. As long po na sigurado po tayo na ma-absorb po ng mga sisiw natin yung binigay po o yung pinatak po natin na bakuna. Isa pong makikita nyo indikasyon po na na-absorb po ng mga sisiw natin o pumasok po yung bakuna na binigay natin sa mga sisiw natin is yung pag-chirp po nila pagkatapos po natin silang patakan. Yan po mga kakmate, pagkatapos po natin silang bakunahan ng NCD B1B1 at ng gumburo na mild po. Mga kakmate, sa pagbigay po ng Bitmin Pro powder sa tubig po ng mga sisiw natin, day old hanggang day 11 po, is pinalalakas po natin yung resistensya ng mga sisiw po natin para hindi po sila basta-basta tamaan ng sakit. Pinagaganda po yung digestion dahil meron po itong probiotics. Pag maganda po yung digestion ng mga sisiw natin, maganda po yung absorption ng nutrients sa mga pagkain na binibigay natin sa kanila. May amino acids po to para gumanda rin po yung development po ng balahibo ng mga sisiw natin. At ginagarantiya ko po mga kakmate, ang tibay at lakas sa paglaki ng mga sisiw natin. Hatid ng proteksyon, Bitmin Pro. Yan po mga kakmate, pagkatapos po natin silang bakunahan ng NCD B1B1 at ng Gumburo Mild. Dito po makikita nyo po isa sa mga pinaka maganda o mainam na disenyo po ng brooder po natin. Dito po ginagamitan natin sila ng ipa ng palay para magdagdag init po. Lalong-lalo na po sa panahon po ng kalamigan. Meron po silang ipa ng palay o yung risal po na tinatawag natin. Plus yung ilaw po. Isa rin po na nagdadagdag rin po init para ma-maintain po natin yung tamang temperatura po dito sa brooding pen po natin. Pag gumagamit po tayo ng risal o yung ipa po ng palay at kung tawagin po natin is ina-advise ko po na dapat every 3 days po magpalit po tayo ng risal natin. Dito po sa pagpapalit po natin, naiiwasan po natin yung sobrang dumi po ng ipa na nagiging dulot po na pagkakaroon po ng mga respiratory infection po tulad po ng sipon po o halak po sa mga sisiw natin. At isa pa pong advantage sa paggamit po ng risal dito po sa brooding pen natin is yung pag-i-ehersisyo po ng mga sisiw natin. Makikita nyo po sila sa kumakaskas habang nandito po sa brooding pen. Dito po mga kakmate, naiiwasan po natin yung paglaki po ng tuhod ng mga sisiw natin at yung pagkabaliko-baliko po ng mga kuko po nila. Pangalawa pong advantage is yung pinapatay po natin yung ilaw na pagdating po ng gabi mga kakmate. No? Brooding pen po natin is 24 hours po ang nangyayari dun sa ilaw natin. Which is minsan po hindi po nakakapagpahinga na maayos yung mga sisiw. Pag hindi po nakapagpapahinga na maayos, naglilid rin po sa stress. Pag na-stress po sila, may tendency po na tamaan po sila ng mga tinatawag natin na mga opportunistic bacteria. Common po yung mga respiratory infection po. Ngayon, dito po sa disenyo po na pinakikita po namin sa inyo na brooding pen, gamit po yung risal, pinapatay po natin yung ilaw sa gabi para po makapahinga yung mga sisiw natin, makapag-ipon po ng lakas po para pagdating po sa kinabukasan, maliliksi po sila mga kakmate. Aside po sa ipa po ng palay mga kakmate o mga risal, pwede po tayo gumamit ng wood chips o kinaskas po na kahoy. Iwasan lang po natin mga kakmate gumamit po ng kusot. Dapat po wood chips ang gamitin natin. Advice lang po, dapat rin po binabantayan natin sila tuwing gabi, pinatitignan po natin, pinacheck po natin na hindi po nagpapatong-patong yung mga sisiw para maiwasan po natin yung pagkapatay po ng sisiw due to suffocation po pag nagpatong-patong. At isa rin pong advice mga kakmate, pag nagbo-brooder po tayo, palagi po natin i-check yung sitwasyon po ng sisiw dun sa loob po ng brooding pen. Lalong-lalo na po pag nag-iilaw tayo. Minsan po hindi natin nababantayan yung sobrang init po na galing po sa ilaw na ginagamit natin. Makikita nyo po yung mga sisiw nyo magpupuntahan na po sa gilid o lumalayo po doon sa ilaw. Ngayon po, dapat i-adjust nyo po yung ilaw. Medyo itaas nyo po ng konti para po mag-normalize po yung temperature sa loob ng brooding pen. Pag sobrang taas naman po, makikita nyo naman po yung mga sisiw magkukumpul-kumpul mga kakmate. Pag nagkukumpul-kumpul naman po yung mga sisiw mga kakmate, pwede naman po natin babaan ng konti yung ilaw po para po magdagdag init naman po. Ito po si Doc Bisdak, Angelo Grabe para sa Battlecock. Lagi kang lamang, health and maintenance tips.
Mga katilaok, follow us on YouTube and Facebook.